series na tungkol sa depression, di ba sinabi ko sa inyo na sabihin ko rin sa inyo kung paano naka-move on, kung paano ako naka-move on doon sa critical kong kalagayan. Kaya bago ako mag-content ulit na tungkol sa depression, gusto ko ipaliwanag muna sa inyo kung paano ako naman naka-move on doon sa depression kong nakaraan. Ang ginawa ko, nagdesisyon na talaga ako na, pero bago muna, sabihin ko muna na mahirap, masakit, mahirap at saka alam ko naman na paiba-iba naman ang mga depression na nangyari sa atin. Paiba-iba naman ang move on na gagawin natin. Pero ito ang ginawa ko para kung baka sakali makatulong sa inyo at makatulong naman kahit konti sa inyo. Kasi isipin lang natin talagang napakahirap mag-move on doon sa isang relasyon. Lalo na kung ikaw lang nagmahal, siya hindi naman pala. Akala mo mahal ka, yun pala hindi pala. Umaasa kang mahal ka, yun pala hindi naman pala. Kasi isipin mo lang, sino ba naman na buang-buang magagusto sa iyong matanda ka na bata na may itsura? Abi isipin mo lang yan sa pinakabobo mong isip kung may isip ka. Naniwala ka naman, o di ba? Kasi bulag na pag-ibig nga, kahit alam mo naman na niloko ka, bigay ka lang ng bigay para lang hindi ka maiwanan. Ganun yun eh. Una lang naman yan ay pera ang hingiin sa'yo eh. Nagugutom siya, hindi bigay ka naman. Hanggang sa hihingi na yan sa'yo, kung ano hingiin niya sa'yong gamit. Hanggang nasa sa sunod pera na naman, hanggang sa lumalaki ang bigay mo. Katulad noong matanda na nakagusto sa 21 years old, siya senior na, 71 years old na siya. Biro mo, sinanla yung bahay niya para lang makabigay doon sa lalaki. Naubusan na siya ng kayamanan. Nawala na siya ng bahay, naubusan pa siya ng kayamanan. O anong nangyari? Di pumunta kay Tulpo at mag-iyak doon. Tapos sabihin niya, mahal na yung lalaki. Sabihin ng lalaki, hindi sila nagkasama, hindi naman daw siya nang nililigaw sa kanya. Maliban sa matanda ka na, kahihiyan pang maabutin mo. O di ba? Kaya yun ang nangyari sa kanya. O kaya balik naman tayo doon sa pinaka-original nating topic tungkol sa pag-move-on ko. Inisip ko talaga na desisyon na talaga ako na ayaw ko sa kanya. Mag-desisyon ka, buuin mo ang desisyon mo na parang ayaw mo na talaga sa kanya, pangit siya. Kahit mataas ilong niya, sabihin mo, pango ilong niya, pangit ugali niya, pangit lang lahat sa kanya. Kaya para may katulong ka sa pag-move on mo, kasama sa pag-inom mo ng mga maintenance mong gamot na galing sa doktor. Ganun ang gagawin mo. Tapos, magbisi-bisihan ka. Ang ginawa ko naman ay gumawa ako ng basahan, yung tinitinda sa jeep, yung bilog na parang kiratay na ganun. Doon ko binibisi-bisihan yung sarili ko at nagsimba ako. Sumasama ako sa mga kaibigan ko hanggang sa nakalimutan ko siya. Siguro makalimutan mo naman siguro mga kalahating taon bago mo makalimutan talaga na kahit makita mo pa siya, hindi ka na apektado. O yan ang gagawin mo. Abi isipin mo naman kahit sa kubos mo lang naisip. Kahit matanda ka pala, may pag-ibig ka pa, umaasa ka pa na magustuhan ka ng bata. Abi isipin mo lang napakalayo talaga ng mo eh. Mabuti ka mo kung mga bata ka pa, maganda ka pa, yun, may laban ka. Pero matanda ka na, pangit ka na, magkagustuhan ka pa ng gwapo na bata. Abi, isipin mo yan kung sa kubos mo lang isip. O hindi ka naman luka-luka. Hindi ka naman luka-luka na isipin mong ganon. Kung kumuha ka ng bato na pinukpok mo sa ulo mo, baka maramdaman mo pa na na masakit pala. Aray! Doon ka matauhan. Kaya ang gagawin na lang natin, lalo yung may mga lula dyan na may mga pera, ibili nyo ng ginto, ibili nyo ng para sa sarili ninyo, magpakasaya kayo, kumain kayo, dahil kunti na lang ang natitira nating buhay sa mundo. Hindi kaysa ibigay mo pati mo sa isang tao na hindi mo kaano-ano. Katatandaan nyo mga ganyang klase, mga edad na yan, yung mga na yan, lalo na kung hindi nakapag-aral, ay nako, gawin ka lang karinderya yan. May kainan lang yan at saka may pupuntahan, okay na sa kanya. Pag sa oras na wala ka nang ibigay, sigurado iwanan ka na yan. O anong gagawin mo? Nganga ka. Diba? Nganga ka. Sinong kawawa? Ikaw. Maubusan ka ng kayamanan. Anong tutulong mo sa sarili mo? Sinong tutulong sa'yo?
Sabi kung inipon mo yan para sa sarili mo, binili mo ng pagkain, dahil konti na lang yung buhay natin natitira, ang ulit-ulit na ako. O, di ba? O, sana may matutunan kayo kahit kunti lang na aral sa sinasabi ko sa inyo, dahil yan talaga ang totoo. Pero ngayon, kaya sa pagbubuon ko may tumulong sa akin, naka boyfriend ulit ako ng bata. Hindi ako madala-dala. Pero at least matagal na kami nagkasama. At least sa loob lang ako ng bahay, kain, tulog, medyo okay. Ako ang sa labada naman, ako nagsasabon, siya ang nagbabanlaw, siya may trabaho siya nagpapakain sa akin. O ano pa, okay na 'yon. At least swerte.